Ang pari na hindi na dapat nagmisa. Tuwing Biyernes ng gabi, may isang lumang simbahan sa bundok ng Quezon na mahigpit na isinasara pagsapit ng alas 11. Hindi dahil sa magnanakaw, kundi dahil ayon sa matatanda, may misa raw na nagsisimula eksaktong alas 12. At ang nagsasagawa nito ay isang paring matagal ng patay. Hindi ito pinaniwalaan ni Father Gabriel. Bagong assign lang siya sa lumang parokya at kilala siyang praktikal mag-isip. Pamahiin lang yan, sabi niya. Isang gabi, sinadya niyang manatili sa simbahan hanggang hating gabi. Tahimik ang paligid hanggang sa dong dong dong. Kusang tumunog ang kampana. 1, 2, 3, hanggang umabot ng 12. Kasabay noon, dahan-dahang bumukas ang pangunahing pinto ng simbahan. Pumasok ang malamig na hangin at sunod-sunod na mga taong nakaputi. Tahimik silang naglakad papasok. Walang nagsasalita, walang tumitingin sa isa't isa. Isa-isa silang umupo. Napansin ni Father Gabriel na kakaiba ang lahat. Luma ang mga damit nila. Parang ilang dekada nang lipas. Nang magsimula siyang lumapit, isa sa kanila ang bahagyang lumingon. Nanigas siya. Maputla ang muka. Malalim ang mga mata. At putik ang kalahati ng katawan. Parang kagagaling lang sa libingan. Biglang, may narinig siyang yabag mula sa sakristiya. Lumabas ang isang pari. Nakasuot ng lumang kasulutan na kulay puti at ginto. Pero ang mukha nito, punong-puno ng tuyong dugo. May malaking hiwa sa noo. Tahimik itong naglakad patungo sa altar. Lahat ng tao ay sabay-sabay na tumayo at nagsimula ang misa. Walang musika, walang choir. Ang tanging maririnig ay ang mahihinang bulong na parang sabay-sabay na nagdarasal ang mga patay. Napansin ni Father Gabriel ang isang lumang larawan sa pader. Kinuha niya ito. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang paring nasa larawan ay eksaktong kapareho ng paring nasa altar. Sa ibaba ng larawan ay nakasulat, Father Emilio de la Cruz, 1,878 hanggang 1,974. Nasawi habang nagmimisa matapos salakayin ang simbahan. Hindi pa siya nakakaalis sa pagkakatayo nang biglang tumigil ang pari sa pagdarasal. Dahan-dahan itong tumingin sa direksyon niya, ngumiti at nagsalita sa paos na boses. Hindi ka kabilang sa misa, pero nakita ka na nila. Kasabay noon, sabay-sabay na lumingon ang buong kongregasyon. Mahigit 50 pares ng mapuputlang mata ang nakatitig sa kanya. Unti-unti silang nagsitayuan at nagsimulang maglakad palapit. Hindi tumakbo si Father Gabriel. Hindi siya makatakbo. Parang may humahawak sa mga paa niya. Kinabukasan, natagpuan siyang walang malay sa harap ng altar. Wala siyang sugat, pero tuluyan na siyang nawalan ng boses. Hanggang ngayon, hindi na siya muling nakapagdaos ng misa. At ayon sa mga nagsisilbi sa simbahan, tuwing sumasapit ang alas 12 ng Biyernes ng gabi, may isa ng dagdag na boses na naririnig sa misa. Boses ng isang pari na pilit sumisigaw ng babala. Pero huli na ang lahat para sa sinumang makarinig nito.